Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday mga lodi at grabe, sobrang init ng news natin ngayon mga lods no kasi naulit na naman yung nangyari sa Tacloban. Mga lods, alam niyo yun yung pamamaril sa school. Pero this time mga lods, private school pa to mga idol at grabe. Grabe yung balita na to mga lods. Pero syempre bago ang lahat mga idol, malupit din yung mga news natin sa crypto news, global news mga idol, trending news. So kung gusto nyo ng ganitong content mga idol, syempre pa-request naman dyan. Like, subscribe, comment, click the notification bell. Libre po lahat yan mga idol. So ayan, grabe, sobrang init ng mga balita natin ngayon. Umpisahan na agad natin mga idol. So dito, kung dati sa Tacloban, ngayon sa Zamboanga naman. Zamboanga City mga idol, no? Nagkaroon ng insidente ng pamamaril sa isang pribadong eskwelahan sa Savannah, Tumaga, Zamboanga City na kinasasangkutan umano ng isang grade 7 na shooter mga idol. Patuloy na inaalam. So ito, dito makikita nyo na nagtatakbuhan yung mga bata. Private school to mga idol mga lods, no? At kasi dito lang naman sa Luzon kasi yung halos laging walang pasok dahil maulan, baha, dahil sa flood control. Pero sa Mindanao to Visayas, Visayas to Mindanao, medyo maaraw naman doon mga idol. So dito, makikita nyo nagtatakbo na yung mga bata dyan, mga lodi. At ito yung follow-up dyan. Ay, ito yung mga magulang, no? Nasa labas ang mga magulang at kamag-anak ng estudyante ng isang private school sa Sabana Tumaga, Zamboanga City nagkaroon ng ulat ng pamaril sa loob ng nasabing paaralan. Ano pa yung mga update dito? Eto, grabe, kita niyo. Ang ganda ng baril, mga idol. Kita niyo to? Ang ganda ng baril ng bata. No, hindi ko masabi na kasi syempre sabi nga private school. So baka may kaya yung mga bata dito o yung mga pamilya ng mga bata. Ang ganda ng baril niya, mga idol, kita niyo yan. Una, umanong binaril ng isang junior high school shooter ang kanyang guro. Naku, patay tayo diyan. Tsaka sinunod ang kanyang kaklase na anak ng mayor. Naku, patay. At mga kaklase sa Ateneo de Zamboanga University Junior High, high school sa Sabana Tumaga. Grabe, no? Hindi ko alam pero parang sa tingin natin, no, sa mga ganito, baka bully, baka lang mga idol, hindi pa natin sure. Baka bullying kasi yung anak ng mayor na kaklase niya, yung binaril niya. Syempre kapag anak ka ng mayor, di naman sinasabi na gano'n ano. Sa mga movie, sa mga palabas gano'n di ba? Kapag medyo makapangyarihan yung pamilya mo, di medyo maangas ka sa school. Oh, di ba? Tapos syempre yung teacher siguro takot dun sa sa bata kasi anak ng mayor, hindi siya tinutulungan, no? Siguro gano'n lang. Nagbigay lang ako ng ko, ng opinyon ko, mga idol. So ayun yung dito. So kumpirmado kasi yung pinaka-last na news dito, kumpirmado na dalawa yung nasawi, mga lods. So hindi pa natin alam yung susunod kasi bago lang to mga idol, kanina lang to nangyari. No, dito nyo unang napanood diyan kay Jeblo, mga idol. Lagi tayo nauna eh. 'Di ba? So ayan grabe mga lods, no? Ayan ito kasi ito yung sinasabi natin na dalawa na agad yung kumpirmado, no? School shooting sa Ateneo de Zamboanga University, Zamboanga City, pero dito dalawang estudyante ang patay, sabi naman dito. So medyo sa hindi pa masyadong malinaw, no? Kasi nga syempre kapag bagong pangyayari pa lang, alam niyo naman yung mga reporter diyan kung ano nila marinig nila. Minsan rin sinasabi nila, no? Pero hindi pa sure, hintayin natin, no? Police alert, dalawang estudyante ang kumpirmadong patay matapos maganap ang isang school shooting sa loob ng Ateneo sa Zamboanga City High School ngayong Martes ng umaga. Ayon sa ulat, ang suspect ay isa umanong grade 7. So ay nako, kaya pala dalawa. Kasi nga, ayan, kinuha niya rin ang sarili niyang buhay gamit ang kanyang baril. Grabe. So, ayun na nga yun, parang yung teacher, yung classmate, and then siya. Grabe, no, mga idol. No? Ano ba nangyayari sa mga estudyante natin, mga lods? 'Di ba? So, grabe, Grabe na 'to. Hindi ko bang ngayon? So, wala pa kasi sa pa 'to, balitang hali. Meron na, balitang hali, 11:30 na,
So meron siguro ano to, mababalitaan na sa mainstream media. Pero kaninang umaga sa unang hirit o kung saan man, wala pa 'to. Ngayon lang, 'no, kasi school time 'to, mga lods, ng pang-umaga, 'no? Grabe, grabe mga lods, grabe ang una nating balita, ang init agad, mga idol, at medyo hindi maganda, hindi maganda yung nangyayari sa atin. Pang-ilang beses na 'to, mga lods, nagulo sa mga eskuwelahan, mga lodi, 'no? Mukhang kailangan na natin ng ano, IRGC, ay hindi pala IRGC. Sa Iran pala yun, talaga si Jemlo, sa Iran yun, IRGC. Teach you a lesson. Ano ibig sabihin ng sa teach you a lesson yung kanilang ano nila, yung kanilang yung ginagawa. Ito, protection PR, ano ba 'to? Ano bang tawag sa ano nila? Nakalimutan ko na. Yung pangalan ng inaano nila, mga lodi. Bureau of Ministry of Education. Hindi. ERPB. Yun. ERPB sinas mo. ERPB, hindi IRGC, mga lods, sa Iran yun. GG tayo dun. ERPB. O yan, sa teach you a lesson. Grabe, mahaba pa tayo dun. Educational Rights Protection Bureau. Ayun pala yun, sa teach you a lesson. Grabe. Mga lods. No, ang tindi nito, mga lodi. Nako. So, sana malinawan o mabigyang linaw kung bakit nagawa ng estudyante yon sa kanyang mga kaklase at sa kanyang sarili, mga lodi. Siyempre, once na malaman natin yung reason, magkakaroon tayo ng, ganun pala yun, baka may nangyayari pala yung ganito. So, meron tayong lesson na matututunan dito, mga idol. Pero siyempre, rest in peace sa mga nadamay, mga idol. At kung ano man yung reason, katulad ng sinabi ko nung sa Tacloban, mga lodi, parang sa tingin ko ang pinaka may kasalanan dito yung sistema, hindi mismo yung salarin o yung bata, mga lodi, ganun yun. Kasi syempre, kaya niya naman, may reason kung ba't niya nagawa yun So, ganun din dito, mga idol, no? So, grabe. Ano kaya naka-impluwensya sa kanya o kung ano yung dahilan niya, hindi natin alam. Malalaman natin, hindi natin pala malalaman kasi kinuha niya yung sarili niyang buhay. Tignan na lang natin kung ano yung lalabas sa investigasyon, mga idol, no? So, ayun yung news natin dyan. At grabe ang nangyari ngayon sa ating chart. Punta na tayo sa crypto. Kita niya, hindi to kahit anong crypto, mga idol. Alam niyo ba kung anong chart itong bumagsak na ito? Ito ang Nike. Yung stock ng Nike, no? Nike stock, ayan, collapses to its lowest level since September 2014. Now down 78%. Grabe, negative 78% from its all-time high since 2021. The stock has now officially erased over $200 billion in market cap since it records high. Grabe, ganun kalaki yung pagbagsak ng stock ng Nike, mga idol, simula nung all-time high niya nung 2021. So ilang ano yun? 5 years? After 5 years, mga lodi, bumagsak siya ng 78%, negative 78%. No? Ano pa, mga lods, ano pa mga news natin? Eto, nako, alam niyo yung Binance, di ba sa Mika hindi sila nakapasok? So ngayon magre-reapply sila. Binance target UK re-entry via formal FCA license application. Binance is gearing up to apply for authorization from the UK Financial Conduct Authority o yung FCA nga, with the country's new digital asset regulation now in place. This is an important step in its strategy to return to the British market after being restricted from performing regulated activities in 2021 and suspending new users account opening in 2023 due to restrict financial promotion regulations. No, the FCA application period begin on September 30. So, parang magre-re-entry sila sa UK, mga idol, no? So, ayan, matindi to.
mga lods, 'no? Sana alam niyo yung Binance, para sa akin goods naman 'yan, 'no? Bumalik na nga siya sa Pilipinas, eh, 'di ba? Kung sino na ba gumagamit ulit ng Binance? Ako ngayon kasi parang focus pa ako sa Bitget kasi nandito yung mga asset natin, dito tayo nagte-trade, dito tayo nagso-swap, dito tayo yield o something. Pero hindi ako nagsi-staking ngayon, eh. Pero ano lang ako, trading, swapping at, yun, minsan tina-transfer ko sa aking, cold wallet. No, so ayun yung pinaka-main post ko, pero may Binance ngayon na sa Pilipinas. Okay, so ayan, pero ngayon mag-try sila magre-entry sa UK, which is goods yun para sa Binance, mga loads, no? So punta tayo dito sa isang news pa, mga idol, na medyo goods din 'to at, natataon na 'to at, kailangan maging okay 'to para sa man lang sa community ng Cardano, mga idol, no? Cardano plans major two-phase Dijkstra upgrade. Cardano has outlined a two-phase rollout for its upcoming Dijkstra era, no? Phase 1 target, ito yung quarter 4 ng 2026 code completion and will activate Ouroboros Liner Leos. Grabe yung mga salitaan dun, The upgrade is designed to increase throughput using supplementary endorser blocks. It will also introduce nested transaction, guard scripts, and improve account addresses. No? So magkakaroon sila ng upgrade dito, no, sa quarter 4 ng 2026. Phase 2 is planned on 2027 naman sa Q2 nun, and will activate Ouroboros Peras. Both phases must pass testing and on-chain governance before mainnet activation. So sa Cardano, alam nyo, mga lods, marami nang nag-out sa Cardano dahil sa nangyayari sa Cardano, eh. Pero kung mababalik nila yung tiwala ng mga users o ng mga investor nila, kasi malaki rin yung community ng Cardano, mga idol. Kaya lang minsan kasi si Charles Hoskinson mismo yung sumisira o nakakawalang gana mag-invest sa Cardano kapag nag-aano si Charles Hoskinson, yung mga comment niya minsan sablay, eh, mga idol, eh. So hintayin na lang natin. At syempre goods to sa Cardano community. Naku, dito na tayo. Alam niyo, mga idol, kung titignan niyo yung mga nakapasok dito, mga lodi, na magmi-meeting kasama si Daddy Trump, mga lodi, kung titignan niyo, syempre, eto na yan, eh. Si Daddy Trump, si FTC chairman, si Mike Selig, ba? Si Mike Selig. Tapos si SEC Chairman Paul Atkins. So, puro government na 'to. Sa government na 'to, mga idol, itong tatlo na 'to, itong pinakamabigat, eh, 'di ba? So, lalo na si POTUS. Tapos, ano na yung mga sumunod na kasama? Crypto exchange na 'to, mga lodi, no? Robinhood, CEO. Eto, crypto na rin sa stablecoin, Gemini, Coinbase. Isa lang yung mismong company ng crypto. Yung hindi siya crypto exchange, di ba? Ito, si Brad Garlinghouse. Tama yung sinabi dito sa comment section, eh. Ayan, no? Notice how they invite exchange CEOs and only Brad is a token CEO. Like they aren't inviting Ondos or Chainlinks or any other bigger cap CEO. No? Pero talagang ang in-invite nila si Brad Garlinghouse. Bakit? Ang tanong doon, bakit, no? Is this a big deal? Oh, ayan, oh, mga lodi. Ano sa tingin nyo? Bakit kaya? Di ba? So, ayan yung confirm, eh. So, titignan natin kung anong magiging epekto nito. At siyempre excited na tayo dyan. Kasi siyempre, naalala niyo yung post ni Trump noon na unang-una niyang binanggit para magkaroon ng US Reserve is XRP, tapos kinorek nila yon. Actually, hindi pala nila binura yon. Dinagdagan lang nila, nagpahabol lang sila na, ay, kasama pala yung Ethereum tsaka Bitcoin. Pero ang mga sinabi lang doon, mga lodi, nung una, XRP, Cardano, XLM, tama ba ako? At Solana ata. Basta yon, wala Ethereum tsaka Bitcoin noon nung pinost ni Trump yon. 'Di ba? So ngayon, tignan natin kung it makes sense nga dahil parang walang Bitcoin representative dito, mga lodi, no? Syempre, sino ba maging representative ng Bitcoin? It's either si Michael Saylor or si sino ba 'yon? Yung basta meron pa isa, eh. Kalimutan ko na.
Pero syempre obvious naman kapag sinabing XRP, si Brad Garlinghouse 'yun, mga lods, 'no. So hintayin na lang natin. Ako maganda yung ano ko dito, maganda yung, kutob ko dito mga idol sa meeting na 'to, eh, sa totoo lang. Excited ako diyan. So ito na, speaking, 'no, the US Treasury sets July 2028 as the date crypto exchange must stop. Nako, dito na yung mga crypto exchange, mamimitingin na nila, oh. Oh, must stop selling unapproved stable coins to Americans, no? Kumbaga, yung mga crypto exchange kasi marami tayong stable coin, eh, kung tutuusin, eh, mga idol, eh. Paano ba natin may sa categories? Categories tayo. Ayan. Ayan, no, pag tinignan niyo yung stable coins natin, mga lods, madami bukod sa US sa Tether, USDT, USDC, USDS, ayan, DAI, ayan, kung ano-ano pa. Oh, yung RLUSD, no? Oh, USDD, USDF. So marami tayong stable coin na ginagamit dito. Polymarket USD meron din, no? So ang sabi rito ni Scott Bessent, mga idol, ah July 2028, ito yung parang pinagbabawal na magbenta ng unapproved stablecoin sa Amerika sa mga citizen ng Amerika, no? Even advertising an unapproved stablecoin to US buyers or helping them bypass IP checks would count as a violation under the proposed rules. Siguro kasama to dun sa Genius Act, mga idol, no, sa ating stablecoin act yun, eh, sa tutusin, eh, yung Genius Act, eh, 'di ba? So pagbabawal na yan since 2028, so magiging limited na lang ang mga stablecoin, mga lodi na pwede nating bilhin, lalong-lalo na sa Amerika, no? Malamang yung mga US based na yan, USDT, USDC, RLUSD, no, sa ano yan, sa US yan, eh. So titignan natin kung anong magiging epekto niyan. Pero matagal pa 'to. 2028, sinabi lang yan ni Scott Bessent. Now, speaking of stablecoin, mga idol, ang Ripple stablecoin is approaching new all-time high, mga lords, no? Yung RLUSD stablecoin reached an all-time high supply in June of more than 1.8 billion dollars, no? It then collapsed to as low as 1.4 billion in the weeks following, but since early August has been on yet another rise, no? Kumbaga, tumaas, bumaba, and then pataas na siya ulit. It now stands at some 1.73 na ulit, mga lods, no? Billion, and is less than 90 million from reaching all-time o all new record highs, no? So, napakalapit niya na ulit para dikitan ulit yung kanyang all-time high. Ha? So, grabe, grabe. Speaking of stablecoin yan, no? Naku, mukhang alam na parang nakikita na natin yung puzzle, 'di ba? So, syempre, yung RLUSD made in USA yan, mga lods, no? And then sinabi ni Scott Bessent na kung pagbabawalan na kayo magbenta ng mga unapproved o unregistered stablecoin sa Amerika, alam nyo na, mga idol, no? Kita na agad, eh, di ba? Partnership naman tayo. Yung RABN Robotics tokenized embodied AI and XRP on XRP Ledger. RABN Robotics officially launches its RABN token on Ripple's XRP Ledger, bridging embodied AI software with decentralized liquidity. The platform integrates AI-driven perception and real-time coordination for autonomous drones and unmanned system directly into the XRP ecosystem. So, isa na naman tong company o institution na pumasok sa XRP Ledger, mga idol, which is good. Okay? Tapos ito, mga lods, no? This change everything, sabi rito. XRP is becoming the bridge for oil, CBDC, BRICS payment, and tokenized asset. Kasi nga, mga lods, alam nyo na, gustong i-ditch ng BRICS yung dollars, di ba? So, pwede nilang gamitin to, which is ginagamit na nila. Kung i-research natin, syempre Dubai, alam niyo nilang base na natin ng news yan. Sa India rin, sa Russia din. Dubai is already putting real estate title deeds on the XRP ledger, and UAE had classified the XRP as regulated financial asset. Russia said that they are looking for a neutral and independent asset for their BRICS blockchain-based payment system as an alternative to SWIFT. Russia has already passed their version of Clarity Act into law. No, na news natin yan.
India disclosed at Fintech Festival that banks are testing the CBDC rails with Ripple. Sa India yan mga lodi, hindi ko alam kung anong pinakamaraming tao sa buong mundo, population, India o China eh. Ito rin naman, Chinese din, nandiyan din pala eh. China and Russia investors are also using DEX to invest in tokenized US stocks and commodities. Hanyu Aerospace Technology o yung HAT, mga lodi, ay private Chinese aerospace company building avionics, satellite system, and autonomous flight technology tokenized parts of its equity on the XRP Ledger. Kasi mga idol, kung ikaw gusto mo ng maganda, mabilis, mura, scalable, mga lodi na technology, na pinakamagandang technology ngayon sa blockchain. Kung gusto mong gumamit ng blockchain, syempre gusto mo magandang technology, pinakamaganda na yung gusto mo. Ano ba pinakamaganda ngayon? Di ba? XRP Ledger, syempre sabihin, hindi gawa ni US made yan. Pero mga loads, public yun eh. Kahit sino pwedeng gumamit, no? Sa XRP Ledger. So, pwede mo siyang samantalahin, pwede mo siyang gamitin, no? Kung gusto mo talaga ng maayos, maganda at mabilis. The old system is being quietly replaced, one bilateral deal and one regulatory green light at a time. So, hintayin natin yan sobrang good news niyan, 'di ba? Kumbaga, lumalaki ng lumalaki yung chances, mga lodi, o yung XRP Ledger na ginagamit na buong mundo, mga lods. Ito pa last news natin yung Jeonbuk Bank, 'di ba? Jeonbuk Bank is the first regional bank in Korea to deploy Ripple payments, replacing multi-day swift transfer with real-time 24/7 cross-border settlement for its businesses customers. Our third Korean partnership this year after Kyobo Life Insurance and K-Bank, partnering on custody, wallet infrastructure, and payments. Korea's leading financial institution are building with Ripple. Pangatlo na nilang bangko yan, mga idol, na nakipag-partner sa Ripple. No? 'Di ba? Ano pa yung mga news na sa ibang token? Ang nakakapagtaka, ang daming mga magagandang talagang hold na hold nila yung XRP, talagang sakal na sakal nila, mga lods. Naalala niyo yung sinabi ni Brad Garlinghouse na darating yung panahon kasi hino-hold nila yung parang yung XRP daw, parang bola yan, na nilubog sa tubig tapos pinipigilang umangat. Kumbaga nilubog mo sa tubig tapos pinipigilan mong umangat siya. So dating yung panahon na bibitaw yan dahil sa sobrang dami na ng partnership, bibigat na, mararamdaman mo na yung pressure, hindi mo nakakayanin at mabibitawan mo yung bola. At yung bola is lilipad pataas, boom, at lalampas sa tubig, lilipad pa yun sa tubig, di ba? Yung level ng tubig, tataas pa siya doon, mga lod, gagawin mo yun, may sounds pa, no? Ganun pa siya. So, ganun daw ang mangyayari, sabi ni Brad Garlinghouse. So, ngayon, sakal-sakal nila yung XRP. Sakal-sakal pa. Hintayin natin kung ano yung mangyayari, mga lods. No? So, grabe. Ayan yung news natin ngayong umaga ng Tuesday. No? Una pa lang, mainit na, mga lods. Ano kaya mangyayari dito? Mamaya may follow-up tayo dito, mamayang gabi. Follow-up news tayo dito sa Zamboanga, mga idol. No? At syempre, bukas na ata, Wednesday, 19. Nako, malapit na ang meeting ng mga ating matitinding si Potus, At kasama ang Ripple diyan, mga idol. And kinabukasan yan, ready na lahat. Etong dalawa na lang, maglalatag na sila ng rules nila. Grabe, nakaka-excite, mga lords. So, kita-kits tayo, mga idol, mamayang gabi. Alam niyo na, comment kayo, basahin natin mamayang gabi. Maraming salamat sa manood. Like, comment, subscribe, click the notification bell. Check nyo lahat ng link dyan sa baba description ng video natin. Mga lods, makakatulong sa inyo yan. Yun lang, kita-kits, mga idol. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo. At What's up, what's up? alright. Yeah.